Good morning mga ka-farmer. Kararating ko lang. Pasyalan natin ngayon yung titinan ko yung sa kabilang area na tataniman naman natin ng kasoy. So dito hanggang dun sa nalinis na nila yan pero yung tuktok nyan hindi pa yari yan, talagang lang, unti-unti lang yung abante. Dito naman linis na ito yung along the road na to. So punta tayo, samahan niyo ako sa aking lakbay. Tignan natin kung ilang minuto yung papunta ron. Malayo-layo din yun. Ito bale yung exercise ko. Ayan, napalinis na natin yan dyan. Ito na lang yung kabila na to, pero medyo makitid na lang ito at meron na tayong karatig dyan. Ayan, nagpalinis nga sila, pero meron tayong boundary na mahogany dyan na nakapaikot, hindi na sila lalampas dyan. Alam na nila yan. So ayan, lakad tayo. Dito natin malaman kung ilang minuto yung lakad papunta ron. Pero yung lakad ko kasi medyo mabilis ito. Medyo may kasanayan din kasi tayo sa lakad-lakad sa bundok. Nung kabataan ko, kung saan-saan kami nakakarating din sa nature. Mahilig kasi ako sa nature. Nag-i-explore kami dati dyan sa mga gubat, sa mga kailugan. Kung may cellphone na noon, baka marami na akong ay wala pang cellphone na ganito nung time na yun. So ayan, yan pababa na yan, sa atin pa rin yan. So may boundary tayo na mahogany na kalinya dyan. Iba na yung may-ari doon sa kabila na yan. So ayan, medyo nag-init na kagad ang katawan ko. Within 3 minutes simula kahapon, linggo, medyo gumanda na yung panahon, pero habagat pa rin yan hindi pa rin mawawala ng ulan yan. So nandito na tayo sa area na kung saan ay ayan, napalinis na rin natin yan. Nandyan na yung mga tinanim natin ng nyog, yung dwarf. So ito, mahigit 1 hektarya to na may rambutanan. May mga rambutan siya. Tapos naglagay tayong alternate na dwarf na coconut yan. Buhay na ang ganda. Palibhasa inulan ng inulan, nag-recover ka agad. Ayan, nakalinya So hanggang doon yan. Ayan. So dadaan tayo dito sa portion ni isang tauhan ko, yung kay Kiloy. Ayan, marami po tayong tanim dito. Halos na yan kakao, rambutan, kakao. Tapos
Ayun. Naglagay tayo ng ano, dwarf na coconut. So ito na yung dwarf natin na natanim nung last week of July. Ito na yun. Ayan, nakalinya, oh. Buhay na po sila. Ayan, kumakaway-kaway, oh. Ayan. Ayan po, nakalinya pa hanggang taas yan, oh. So nandito na. Isa ng ganap na may rambutan, may kakao, rambutan, kakao, tapos sa gitna, ayan na po yung dwarf coconut. Makikita natin yan pagdating ng ilang panahon pa. So tuloy-tuloy lang talaga yung pagtatanim. Ayan, solid dwarf na yan hanggang doon sa taas. May daang kalsada din dyan sa taas, kaya walang problema pagka meron na tayong pwedeng gawin yung daan dyan na ayusin. Pwede umatras yung truck dyan. So andito na tayo sa lugar ni Kiloy. Gaano ka, Kiloy? Bakit? Sila John ba? Doon din kakain? Ah, dito na. Nasaan yung asawa mo? Naglalaba ko. Parang araw-araw yata naglalaba, Kiloy, ah. Nasaan sila? May dala kayong dilata dyan. Anong iluluto mo ulam? Magigisa ka. So yan. Ay, itayo mo nga yan, oh. Yung pinaglalaroan palagi masisira yan, eh. Magagamit natin yan, eh. Ayan bang kubo mo yun dito hindi pa natulo? Anong libro to, Kiloy? Biblia yan? Bibilyaw siguro. Ay, itago mo. Palag bibilyaw. Bakit binabasa nyo lang yan? Salita ng Diyos yung nandyan. Nako. Mahalaga yung nakasulat diyan. Sagrado yan. Banal yung salita ng Diyos. Tapos pinabayaan nyo lang dyan na mabasa. Kailangan matuto kayo na igalang yung yung mga bagay na lubhang mahalaga, katulad yan. Kung hindi ko pa nakita, masisira yan dyan. Ilagay mo dyan sa ibabaw ng saingan para matuyo. Parang basa, eh. Dapat to, sinilong mo to. Pasira na pala. Natanggal na yata dito sa pagka-welding. Tapos pinaglalaroan pang mga bata, silong mo to, Kiloy. Hindi na ulanan. Hindi kayo marunong magsinap ng gamit, eh. Yan, ah. Magagamit kaya yan. Ito na po. Yan. Diyan natin nilagay yung mga dwarf. So tara, puntahan muna natin doon sa pina-operation ko. Kasi kailangan makatanim tayo ng kasoy ngayon. Kahabol pa tayo nitong Agosto.
ano natin, tawag ito yung kahit medyo malimit ang tanim ng kasoy dito, para itong mahigit sa hektarya dito maraming may lalaman. So makikita natin ngayon yung ano dito, yung nagtanim. Nilinis pala yung daan na. Ito portion pa rin to na area natin. So ayan o, hindi kinuha yung puso oh. Sabi ko dito sa mga kulot na ito mga katutubo na to na masipag lang silang maggulay-gulay, may puso. Nandyan na lahat. Nagpatanim ako ng gabi San Fernando, gabi na yung laing, yung panggulay, panggata. Nandyan na yung nyog, ang daming nyog. Minsan matamad silang gagawa ng ng ikabubuhay. Yan ang problema dito sa mga ito, kaya lagi ko sinasabi na matutunan nila yon. So itong gulpo na ito, nagpatanim ako dito ng sabahan. Mabuti hindi natumba dito yung mga saging, medyo kuble kasi. Yung isa nagputol pala yung isa sa taas oh. Pakuha natin mamaya pang pahinugin, pang merienda. So hindi po biro yung yung bang yung farming. Kailangan talaga mayroon talagang isa na nagmamanibra. Dahil kung hayaan mo lang yan sa ibang mga tao, ay muroon sahod lang. Pagka wala ka, hindi naman gumagawa. Yan ang mahirap dyan. Mararami sa atin yan, hindi lang katutubo, pati yung katulad natin. Kaya kailangan makakita tayo ng mga tao na mga karapat dapat, yung bang maasahan. Pero mahalaga pa rin na palagi tayo nasa farm, minimonitor natin yung trabaho. So nandito na tayo. Ayan na, lumitaw na po. Ayan, ayan po yung mga saging. So lumitaw na, pati yung mga ating nyog. So meron din palang mga nabuhay tayo dito na avocado. Ayan na po, lumitaw na yung mga saging. Ito yung pinatanim natin dito na dwarf. Ayan. Linis lang talaga kailangan. So meron tayong nakalinya dyan na kadyos, panggulay. Yan, may bunga na yung saging oh. So ito. Yung isa pala, umuwi muna at nagsaing. John, pag may nadaanan kayong ganito, pusuan nyo kaagad. Ang haba na ng ito'y mabagal gumulang ng saging pagka may natangay pa puso oh. Ayan oh. Kaya hindi yan gumulang kaagad. Tsaka payat tuloy kasi diyan sa puso oh. Ay iba talaga pag nalagaan nga ng pagpupuso yung
yan. Nakakatuwa kasi lumitaw na yung ating ano. Dito tayo magtatanim ng kasoy. Ayan yung dwarf natin, oh. Medyo malaki na, oh. Ayan, yung kalinya niya nandun. Tapos sunod doon. So yung pagitan nito, papatak dito. Igigit na natin sa nyug yung kasoy. Ito yung tatamnan natin ng kasoy pag nayari nila to. Ayan John, marami kayong magugulay sa sunod na bungahan yan. Ang daming kadyos niyan. Mananawa kayo sa kadyos. Hindi pala kaagad na mamatay, ano? Buhay pa rin. Lumalaking puno ata yan eh. Kaya nga, isagad nyo doon sa kung saan yung, ano, yung may tanim. Yung tabas. Kayo din makikinabang yung mga kadyos na yan. Kasi pag di natin nilinis to, ay talagang ano, yan po, may mga buwig na latundan, oh. So sagingan po to, halos puro latundan to. May avocado na parato. Oh, may pinatanim ako dito eh. Tingnan nyo lang mabuti. Ah, sige mga ka-farmer, maraming salamat at ito nakarating na tayo dito sa kung saan yung area na ating patataniman ng ano ng kasoy. So yan, puro kasoy yung itatanim natin dito. Makikita natin yung kabuuan nito pagka nalinis to kasi malaki to, medyo alam ko mahigit 1 hektarya ito eh. Malawak-lawak ito. Maraming po salamat sa atin at sa lahat ng sumusubaybay. Bagamat kakaunti eh, yung mga views ko dito sa farm operation, kakaunti eh, bahala na po kayo na ano, mag-share at yung iba mag-subscribe. Sige po, maraming salamat mga ka-farmer at magandang araw at God bless sa atin lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.